sama sa mga fellowship. Pero in one way or another, laging may purpose din pa naman si Lord. Marahil sa pangangailangan ng family, yan talagang kalimitan. Ang iba naman for some reason na sa due to the trabaho na hindi marin yung mga visas, kaya talagang ba recognize para sa Hindi mo ko. iba naman, Sige, tulad hindi na gusto sa rin. Balisa, si Regina, sila na may dinala ng Panginoon sa ibang lugar, sila pastor. Pwede na pa. But all these things work together. Okay ka ba dyan na? Yung reality. Hindi mo ibig sabihin na alis na sa Bahrain ay kakapusing ka naman sa Pilipinas dahil peaceful ka. Hindi po yun ang point ng Panginoon Jesus. Pag tayo po dinala ng Panginoon sa anuman lugar, the same Panginoon ang nangako, tulad nung nakita ko natin kanina sa preaching ni Pastor Lang, especially to sa Isaiah chapter 41 verse 10. It's a very strong reminder for us that do not fear, says the Lord. And do not be dismayed. Past tense yung nakalagay rin. For I am your God. I will help you. I will strengthen you in my righteous right hand. Ano naman po natin ang ating Panginoon is God the Spirit. Bakit very specific pa yung right hand? Isa sa tinawag ni Pastor naroon si Lord Jesus Christ as our helper and our advocate. Sa kanyang sabi, He is our defender. But there is beyond that. Why God used His right hand? That signifies His power. Na talagang pag tayo ay sa kamay ng Panginoon, no one will be able to snatch us. Kasama natin makikita. Tingnan natin sa John chapter 10, from verse 28, 27, 28, 29. Tingnan natin dito ba Jesus, why our great God Almighty emphasize this word that kung tayo hinawakan po ng ating Panginoon, no one will be able to snatch us from His hand. Right. So yun po ay isang napakaganda. Pasahin po natin ba the difficult po John chapter 10. Ang sabi po dito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and give unto them eternal life, and they shall not never perish, and no one shall snatch them out of my hand. That says the Lord. 29. 28, and give them eternal life. 29. 28, 29. Sa 28, nabasa na natin. Okay, 29. My Father who hath given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Ganun po tayo ka-secure sa ating pong dakilan ng Diyos. So, parehin po ang Panginoon. Ang ating pong tinutukoy dito ay walang iba, hindi ang ating pong mahal na kapatid, Mr. Eben. Let's come forward. Ating po tayo pagkas. So, yung kanyang bumukas sa banda rito. Of course, Mr. Eben, nung meet ko siya few years ago, hindi ko siya ganun ka-active sa iglesia. And we had a short discussion with his father at that time nung kung siya nag-join sa mga activities ko natin sa gawain. At habang naroon kami sa course na pagdala ng kanyang parents sa gawain, nakikita ko yung kanyang pag-participate sa memory verse memorization. At ito yung verse na ito, ang una naming memory verse doon sa Pilat at Kadit. Naalala yung Isaiah chapter 41 verse. Ay, hindi. Pangalawa. O basta una. Sabi ko. Sa 28 yan. Tapos nakita ko, sabi ko talaga si Lord pag tumawag, always in the perfect time. So, ganun po tayo pinahalagahan ng ating labilang Diyos sa kanyang mga faithfulness. So, bago ka magsalita, let us, Pastor Nelson, with the rest of the word, Pastor Larry. This time, we would like to invite all of you to attend the prayers. Matapos kong ating ibigay po yung kanyang recognitions
kanya pong being a member of the church, and of course, yung pong mga service na kanya pong ginawa para sa Panginoon. Of course, may naman para sa atin, for the pastor. On behalf of CGCF family, this plaque of recognition is awarded sa ating kapatid na si Sister Jonibet Tabuan in recognition of her exceptional service sa gawain ng Diyos to CGCF Church given this 24th day of January 2025. Your tireless, sincere dedication, commitment, and hard work have made a significant difference, and we are very honored to give this valuable plaque for your contributions to the gawain ng Diyos for God's glory. Kapatid, we're giving this one. Picture po. Picture po. Pass. Sige po. Manalangin po tayo. Father in heaven, sa aming kapatid na si Jonibet na babalik na po ng bansa ng Pilipinas, we pray for the continuous divine protection sa kanyang buhay at kanyang kapamilya, and your provisions will always be upon her and her family. Ngayon, we know that yung environment, yung adjustment at kanyang harapin, at yung currency also Panginoon at adjustment ko yun sa kanyang buhay. But we know that you're always faithful sa iyong pangako na hindi mo siya pababayaan. Saan siya magtungo, we believe that you will be sending your angels to guide her in all her ways. We believe also, Panginoon, na pangunahan mo siya lagi sa kanyang mga lakad, sa kanyang mga decision to overcome any obstacle and challenges na maaaring kanyang kaharap sa kanibakong lugar ng kanyang pumunta. We believe that you always be there with her, protect her, to guide her, because you always love your children. Panginoon, we continue to pray for the divine protection, provision, good health, wisdom, and guidance sa kanyang buhay. This is what we pray. And let's continue to pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, thank you, Panginoon, sa buhay ni Sister Yvette, Panginoon, na sa kanyang pamalagi sa bahay, Lord, hindi mo siya pinabayaan, iniiwan, Panginoon. Lord, lagi kanyang kasama, kaya nga po, Lord, kung ano po yung ginawa niya, niyong blessing sa buhay niya. Ngayon siya po nag-decide na for good na, Lord, ang purpose ito, yung family niya nakasama. Lord, nasabi nga po sa inyong salita na saan kami pumunta, kayo po ay laging kasama namin at lagi kayo kasama ni Sister Yvette, Panginoon. Sa kanyang pagpunta sa bansang Pilipinas, unang po, Lord, siya po ay inyong model, siya po ay inyong light and salt sa family niya, sa kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya, at sa lahat ng mga kasalaluhan niya. Lord, balutin po siya ng banal ng Espiritu, isilip po siya ng armor, Panginoon, which is ang mga salita niyo. Kaya Lord, kung ano po yung kanyang natutunan dito, ay Lord, ihahayag niya doon. Kaya Lord, ay kalma po, Panginoon, ay ang pangailangang financial, Lord, kayo po magpo-provide. Lord, hindi pangako ni Panginoon na hindi mo siya pagkukulangin dahil Lord, kayo po ang sustainer, kayo po ang source ng lahat sa buhay niya, Panginoon. Kaya po, Lord, thank you po. At Lord, sa kanyang pag-uwi, Lord, dito mula dito, Panginoon, sa kanyang mga bagahe, sa kanyang eroplano ay ingatan mo na, Panginoon. Pala mo na, kasi makarating ng saving sound sa bansang Pilipinas hanggang mamit niya at makasama niya ang mga anak at family mo, family. Kaya Lord, pumihing ka sa buhay niya. Ingatan mo po ang kalusugan ng Panginoon. Kaya Lord, thank you po. Kayo po ang magpuprovide. Lahat ng pangailangan niya sa bansang Pilipinas, kayo ang magpuprovide, Panginoon. Kaya Lord, glory to you, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Brother Vic, you want to say something on declare blessings for your daughter before we receive the receiving the blessing. Father, praise the Lord for the life of my daughter. Maybe the time na siya po ay nasasabi ko na she's doing by her own, but I always keep on praying to God, lifting my voices and my faith that she will be according to the will of God. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon po ng katutunan ng lahat po ng aking mga pagkabayan sa atin. At bawat pagkabayan tuloy. From alam ko po ang pangyayari at ang buhay ng aking anak nito. At subalit sa pagkakataon ko, ako ay natutuwa at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na siya ay hinubog ng Diyos at nandun ko nakikita ko rin na nandun ang kanyang desire na lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. And I praise God for this, the life of my child na this is the only one. This is my only daughters. Out of the years, siya lang po nag-iisa sa akin. Kaya sakit sa akin na siya naman pala. But I believe that God has another plan for her life. At ako po yan naniwala na sure ko is guided by the Holy Spirit wherever she goes. So, buhay ng Panginoon, sa buhay ng aking anak na to, na siya po ay makasama na rin ng kanyang kuya. I thank God because her kuya there in Philippines, my oldest, ay ngayon po ay katulad na rin po sa amin. Siya ay nagkaroon na rin ng maring hinahawak ang gawain doon sa church na kanyang natin. And I pray that she will be with him when she is back. Sister Vince, meron word of encouragement. Nag-iiyak ko. Kinaiyak. Hindi mo nag-iyak. Hindi. Okay, then. Masaya kami na nakasama ko na. Masaya kami na makasama namin siya sa baray, sa CGCL. Dahil alam ko na kung ba, marami na yung pinagbago niya sa kanyang saksi sa kung ano yung buhay niya. Pero talagang hindi niya sinayang yung pagkakataon na binigay sa kanya na ni Lord ng chance at saka ginamit niya yung pagkakataon. So, alam namin, uwi ka, pero hopefully, you will change your mind. Dahil alam ko sa Pilipinas, mahirap ang buwan. Pero sa naman ni Lord, sa guidance naman ni Lord, alam natin lahat na God always purpose. God will always guide you kung saan naman at always yung Panginoon hindi tayo magbabayaan sa mga. But hopefully, after a month or 2 months, they will change your mind with the partner. Dahil alam namin dito ka pa kukumugin ni Lord yan gusto. Dahil sa Pilipinas, alam natin maraming distraction, pero nasa sa atin kung paano natin i-make natin patuloy. Kahit man alam natin na medyo doon is maraming talagang pagkaalalahanan at talagang
firm sa faith mo is talagang mawawala ka talaga sa hanggang dito na talagang may pastor tayo, no? Lagi mo yung mga pastor tayo, lagi nagre-remind sa atin. So, God bless and more blessings. And the God will always protect you and your kids. Walang iyakan. Walang iyakan. Hindi naman mali talaga ang ano ko. Yung kanila lagi nag-uusap, pero as mother to her, pag may pagkakamali siya, alam niya na kung saan ko siya, hanggang saan ako pwede saan. At saka alam ko naman na minsan hindi sila nagkakasama ng tatay niya. Pero always remember na kung ano man yung sinasabi ng tatay ko sa'yo. At napapagalitan ka po minsan. Pero para sa kabutihan, bilang anak, para sa kabutihan mo yun. Na kaya, na walang paggulang na gusto nga pabayaan para marapat tayo. Kaya ni Lord, pag nawawala tayo sa landas, binabalik tayo ni Lord, inaakay tayo ni Lord sa Panginoon. So always remember and always, kahit saan ka man, Amen. Amen. nasaan ka pupunta, kasama ng mga anak mo, God is always With you. bless you. Amen. Just for your information, yung wala po last Tuesday sa Villa ng Kadin. Siya po ang ginamit ng Panginoon na isang exalter ng verse. Ano ba yung verse nila? 118. 119. I was so amazed. Ganun siya ka-prepared. Maybe. Dapat kasi tinig lang ako ng assignment ni leader. So nagulat ako kaya ganun siya ka-detailed na magbigay ng supporting verses doon sa kanyang pag-ginamit. May gift pala ito sa sister Edith na teaching. But Lord, ito nga dahil talagang sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinagkaloob niya sa kanyang anak na magkakalakit-lakit ng mga bagay for His glory. So you want to say something before we ba nagkakaba? Or more specific para po tayo? Anong oras na ba? Siyempre po, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat kay Lord. Amen. Kasi, sa tagal ko dito sa Baril, hindi niya ako hinayaan na bago ko mag-desisyon, umuwi na kayo. Bago ako mag-desisyon na mag-purpud, hindi niya ako hinayaan na hindi ko siya mahalap sa buhay ko. And syempre, sa magulang ko, kay Brother Vic, kay Tita Gigi, kay Mami. Kasi wala ako dito sa CG, kung wala po sila, kung wala po sila dito, wala po ako dito. And gusto ko magpasalamat sa lahat, sa CG family, dito po ako nabubuo, dito ako na lalong lumalim yung faith ko kay Lord. Hindi ko siya nakilala ng gusto. And hindi ko kayo mga naaral ko dito is ituturo ko din sa mga anak ko. Yun lang po. Maraming salamat po sa naman. Sige po, ayan, the way we play yung hands, so but me, kung ano po yung nasa puso yung play, nice mo na yung i-discuss with yung buhay, na believe, i-honor nila ng mga Heavenly Father, we always thank you for your greatness. Ikaw ang nangako sa aming Panginoon that they're gonna supply all our needs according to your riches in Christ Jesus. Ito po yung aming pinasasalamatan mula sa material, physical, at hanggang sa spiritual, Panginoon. Hindi po niyo pagkulang ang inyong anak na sa level. Ano man po, Panginoon, pa ang kanyang mga pinaplano, we always believe, Lord, ito yung magiging successful kung kami pong i-relay everything before you. But it, you're very well beloved because you are the one, Panginoon, ang nangako sa
bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you, Sister Rebecca, and give you peace. Go in peace, in Jesus' name. Amen. Sige po, okay na? Amen. Sige po, maaari na po tayo po habang ating po ay ma-maximize po itong oras ng ating pong pag-aaral patungkol po sa Friday School. Okay. Sino po ang nakakatanda ng first session ng ating pong Friday School? Mag-Friday School na po tayo, please be here. Ngayon na ba o mamaya pa? Prayer for birthday celebrants. Prayer for? Birthday celebrants. Birthday celebrants. You. Sino mga may birthday na si? You. You. Okay, sino ang mag-pray? Brother Rico. Happy birthday. Let's pray. Amen. Raise up our hands. Hallelujah, Lord. Pagyan patuloy kami nagpapasalamat sa buhay ng pastor kung saan kami naman nag-celebrate ng kanyang ikasistri ng kaarawan ng Panginoon. Lord, ikaw po lang kababatid, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito. Kung saan, Panginoon, sa araw na siya yung tinawag, Panginoon, at napupunan niyang pagsunod sa iyo, Panginoon, pa ikaw ay maglingkuran, magiging mensahero mo, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mo na yung buhos ng pagpapala, ng mga nalalaman sa inyo. At dalangin namin, Panginoon, ang guidance sa protection ay patuloy mo ibigay sa Kanya. Lalo po kayo mo sa Kanyang mga paglalakbay sa amin sa parupaon, Panginoon, ay naroon na yung pag-iingat. Dahil, Panginoon, sa araw na ito ay aming pagkatiwala sa iyo, ang buhay ng aming pastor, kung saan, Panginoon, ay nanood ng aming pagkalima sa iyong mga tao, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Tinagalog mo siya bilang isang mouthpiece, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, na bibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin ng Diyos na pagtulong mo na huwag ibo sa kanyang wisdom and knowledge, Panginoon, for understand words, upang sa gayon, Panginoon, ay masigit namin mag-graph, may igis namin mag-graph, Panginoon, ang kanyang mga salita, yung mga salita, Panginoon, nadadaloy sa kanyang mandat. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon nito ay ang pagkakatawas, pagkakatiwala sa inyo, ang buhay ng aming pastor, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na mamumuna. Itago mo namin sa Panginoon sa iyong lingkuran ng iyong presensya, lamang siyang makikita sa kanyang buhay, Panginoon. At Amen. patuloy mo naman gamitin mo siya bilang ilaw at asin ng iyong tao. Ama, salamat po sa buhay ng aming kapatid at dalangin namin ng Diyos na tunay po na ikaw po ang siyang patuloy na maggabay sa kanya sa lahat ng panahon ng kanyang buhay. Ama, salamat po at tunay po na wala kami may ibabalit sa inyo. Nagkaganti sa iyong kadakilaan. Kaya pagkinan kami patuloy kami kadakilaan sa inyo. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Mom. Just Happy birthday po. Dito pera, makita ko lang sa wala. Thank you for the gift sa mga po nagbigay. Glory to God po sa inyong mga dahil ko na nakapagit this year. So what should I say? Thank you. Thank you, Lord, for additional life na binigay mo sa ating dakilang kapatid. Tunay na ang ating pong Panginoon ay tapat na nga po na talagang siya ang nagsusupply. Sa totoo lang, nung sa visa ka lang, nung nagdali ng visa,
hindi ko na-expected na darating pa yung 10 years visa. So, God is so faithful. At marami pa yung muntik ang ma-accident eh. Nung kailan ba yun? Ay, ang sabi ko, Lord, thank you. Dahil ano sa akin, hindi maliit na car. Malaki. But thanks be to God sa mga prayer. That's why we would like to encourage you to yung ating pong Thursday. Kahapon di ako nakatawag pas for some reason na nag-delay yung aking pagsundo sa last na kaya hindi ako nakatawag. So ito nakita ko yung post kayo. And I'm so blessed. Matestis mo natin si Sarisa sa prayer ko kagabi. So kung may time na po kayo, napakahalaga po ang talagang prayer sa ating buhay bilang tayo po ay mga anak mo ng Panginoon. Prayer po, meron pong nag-quote last week is prayer is powerful. Sino pong nag-quote sa ating pong things? Ang talagang totoo, dahil yun lang pong iniwan sa atin ng Panginoon na pag tayo po ay mag-pray, ang ating pong prayer should be always and according to God's will, not our will. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa patuloy po na pagkakaisa po natin. Bagamat minsan mayroong mga tinatawag na hindi mo ma-iagis may ibang pagkaroon ng upos tinatawag na you should say sayings, hindi ko naman ma-avoid yan, mga ganun pong bagay. But we thank God dahil ang ating pong Diyos na tayo isang faithful and just always to remember as we go to soak sa word po ng Panginoon, the Holy Spirit will reveal us more in our spiritual understanding na malalaman po natin na ang pag-ibig po ng Diyos at ang kanyang pong biyaya ay talagang laging higit ano pa man ang ating mga nagawa po ng mga judgmental o salita na hindi nagbibigay ng kapalit sa ating dakila Diyos. His grace is always abound. Saan natin matatagpuan yun? Kasama yan sa ating ha? Saan natin makikita yan? That is in Romans chapter 5 verse 20. So napakahalaga po ang verse memorization. Lalo na po yung the full armor of God na nung pinakita ko kayo ng Pastor Nabi. That's indeed very powerful. Pwede natin tingnan yung pong Romans chapter 5 verse 20. Dahil ito po ay ating pong patuloy na ilakad maging sa ating pong spiritual na magkakaroon po tayo ng kalakasan. Nahanap ko niyo si Lord Jesus Christ nang dinala po yung woman who was tortured in the adultery. You remember that story? Paano ang ating Panginoon Jesus nagbigay ng napakayaman na sagot tungkol po sa mga Oy, it's me. Yeah, Happy birthday, Pas. Thank you. Ilang taon ka doon? Okay, tingnan mo natin yung kanyang declaration. Kasi dito po kasi yung nasa sakop sa Messianic Covenant. Mayroon po doon tatlo. Ano yung una? Covenant of Grace. Pangalawa? Everlasting Life. Ang pangatlo? New Covenant. Yung Covenant. Dito po ito nasa sakop. Ang declaration po na ito. Nasa pamamagitan po ng Covenant of Grace. It's always abound to you. Sa bawat isa po sa atin. Ang ganda sabi po niya, and the Lord came and decides that the trespasses might abound. But where the sins abound, grace did abound more exceedingly. At sa ating pong study sa in biblical typology at sa hermeneutics, mamimit po natin itong katanungan na ito ba ay isang license para tayo magpatuloy ng pagkakasala? Dito po darating tayo din sa area niya upang ating pong lubos na maunawaan ang tawagin sa atin ng Panginoon bilang tayo ay kanyang anak. So, blow the candle na. Okay? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 63.
1, ano daw po ang sabi doon? How good and how pleasant it is. Memory verse po natin yan. Okay, Pastor Lati? Kantas mo yun. How good and how pleasant it is when the brethren are together in Unity. So magagawa lang ito pag mayroong love. Magkaroon ng unity. So okay, mag-start na po tayo sa ating pong Friday school. Okay? Number 1 po dito natin pong ilagay po sa ating sa pag-aaral today. Okay, give me this time. Na in Romans chapter 11, mayroon po nung reminder si Paul. Na sabi po na that we should not be ignorance because there are 3 ignorances that they mentioned there about Brother Lee, pwede mong i-flash yung ano? Romans chapter 11 verse 25. Refer to your reviewers para madali po tayo kasi 30 minutes na yung binigay po sa atin. Ano po dito ang significance? Ito po ang lalabas. Ito po paliwanag dito. Ang sabi po dito, brethren, have you not ignorance of my mystery? For I would not, brethren. Anong version ito, Brother Vincent? Sige, inayin po natin para makita po natin. Dahil ayaw po ng, sabi po ni Paul, ayaw niya na magiging ignorante po yung katulad natin tungkol po sa... Okay? Listen carefully. I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers, so that you may not conceive Israel has experienced an hardening in the heart until the full number of the Gentiles has come. Dito, hindi ko binigay po yung sagot, kayo po ang sasagot. Ano dito ang reason? Ano ang pinapakita sa verse na ito? Mystery, the rejection of the Israelites to the word or Jesus Christ as the Messiah. Kanya-kanya po kayong paliwanag dahil tatlo lang naman ito. Ang pangalawa po ay ating matatagpuan sa 1 Thessalonians 4:13. Once again, na hindi po tayo maging ignorant dito. Basa po natin, pakilagay, Brother Green. 1 Thessalonians 4:13. Ano po ba yan sa word 5 na sinenyo? Wala na. Meron, ano po sa dito po sa Hindi, tatlo lang. Yung po yung ignorance. This vision na ibigay. yung word Aanin. 5. Opo. Ha? Number 5, sorry. Kasi number 5 yung point. Sige, magbubuksan ko po sa specific. Okay, sige, thank you. So sa first is sa chapter verse 5. Documents number 5. So number 1, ano na yung ignorance na ayaw ng Panginoon, ayaw ng salita ng Diyos na tayo magiging ignorant? Bakit? Doon po sa Romans chapter 11 verse 25. What? The Bible says that we should not be ignorant. The mystery of? Hindi, yun yung mystery doon. Ito kasi yung Word of God na sinisyon ni Paul na nire-reject ng mga Israelites yung si Jesus Christ as the Messiah. Yun yung doon ang number 1 na we should not be ignorant na nire-reject po. Kasi kung hindi nire-reject ng mga Israelites itong si Jesus Christ as the Messiah, dapat save na sila lahat. Kaso nire-reject niya eh. Kasi ang part natin dito is to pray for the Israelites all day long. Kaya ngayon doon sa Psalms 122, ang sabi doon, always pray for the peace of Israel. Israel. Jerusalem. Dahil pag pinag-pray natin ang kapayapaan sa Jerusalem, anong return nun sa'yo, sa atin? Blessings. Matapos nilang i-reject, we have to pray for them. Dahil ang blessings mapapasa atin. So, ito po yung number 1. I hope na hindi po natin matandaan kasi wala po kayong makikita ng sagot yan. Maliban, the very answers for that is the
Jesus has been rejected as a Messiah by the Israelites. Kung ano mang verse. Okay, 1 Thessalonians 4:13. Wala ka? Okay, ito yung pangalawang ignorance na hindi po, kasi pag hindi po natin ito matatouch na mayroon pong end times, mayroong rapture, okay? Mayroon pong end time rapture na mangyayari, ay wala po tayong destiny niyan. Baka maghintay tayo tulad ng mga katuruan ng iba na talagang tatapusin natin yung tribulations. Always bago mag-start ang tribulations, na-caught up na po tayo, na-raptured na po tayo. Okay? 1 Thessalonians 4:13. Ay, ito pala sa baba. Ay, ito po yan. Brothers, we don't want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of man who have no hope. Okay, yan po yung ang pagpaliwanag kasi dito sa verse na ito. Ang sabi, those who fall asleep with sorrow as the hope for taking tama yung verse, pero ang supporting verse ay nasa 1 Corinthians 12:1. Ano ito, Brother Bensano? 1 Thessalonians 4:13? Okay, so diyan pinapakita po diyan yung ating na-mention last time na mayroon po tayong tinatawag na mid-tribulation, post-tribulation, at saka yung pre-tribulations. Ano po yung pre-tribulations na ating paniniwanan? Na magkaroon po ng rapture o mayroon darating na end times. Dapat ma-specify po natin ito, ma-grasp po natin ito ang message para magkaroon po tayo ng katutunan. Unang-una, ang sabi po ni Paul that we should not be ignorant about in Romans chapter 11. Okay, that Jesus is the Messiah rejected by Israelites. The rejection of the Israelites, Jesus being the Messiah. Kaya yun yung pinaka-reason doon na ayaw ng Panginoon na tayo maging ignorante dito. Tapos ang pangatlo ay ito pong ating pinag-aralan sa 1 Corinthians 12:1. Yeah, that is the first Thessalonians. Yan yung pangalawa. Ang pangatlo ay 1 Corinthians kasi ito yung connection sa connected sa ating pag-aaral ay sa 1 Corinthians 12:1. About the lahat po ng spiritual gift, dito po ay pinapakita na itong spiritual gift talagang valid pa hanggang sa ngayon. Kaya mayroong nagpa-practice ng napakaraming practices, hindi lang isa. Kasi kalimitan ang pinapractice, speaking in tongues lang eh. Pero pag-aralan natin na mas mahalaga pa pala ang mag-desire na magkaroon ng prophecy kasi that is beyond sa speaking in tongues. Hindi naman beyond, more profitable sa church pag meron po mga prophetic o prophecy sa loob po ng iglesia. Okay? So, ito pong sa 1 Corinthians chapter 12:4-11, ilan po dito ang giftings na binigay ng Holy Spirit? 7. 7 or 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 9. 9. It has been categorized into 3. The first category falls into what name? Revelation. Revelations. Anong that gift of revelations? What are those 3 gifts? Wisdom. And number 2, category number 2 is the gift of Power. And that there are 3 giftings. What are those? Faith, healing, miracles. And the last category is the gift of Utterance. And in the gift of utterance, there are also 3. Gift of prophecy, gift of speaking in tongues, and different interpretation.
Okay, glory be to God. So, pupunta na po tayo kasi sa wisdom naman, in-elaborate na po natin yan. So, pupunta po tayo sa ating pong number 5 to, ano, sa word, no? Pupunta po tayo sa 6. Number 5 yan. So, pupunta tayo sa Document number 6. document number 6. Okay. Document number 6. Here are the 3 main purposes of the gift, spiritual gift. Ano yung una? To hurt the Number 2. church. See our needs for each other. And number 3, We use them to glorify God. that is the main purpose of the spiritual gift. Pwede naman sa Unang-una para sa church. ang pangalawa, Others. The needs of each other. ang number 3, Glorify God. okay, kahit na hindi word yung nakalagay ron, yet buo yung thoughts na ito pong purpose na ito ay consider that I think that is 2 point each. Wow. Okay? Hello? Let us move on. Dito po sa Romans chapter 12, mayroon pong ilang giftings ang binigay ang Holy Spirit. Romans? Five. 7. Okay, what are the 7 gifts that the Holy Spirit has provided? It's prophesying, serving, teaching, encouragement, shaping, to lead or leadership, and worship. Okay, tandaan po natin yun. For sure ay lalabas po yun. Hindi na yung definitions, but how many giftings that the Holy Spirit has using both in the book of Romans chapter 12. Sa 1 Corinthians, sila? 9. Tapos kinakategorize natin into 3. Okay? Ang una, ang revelation of revelations, meron 3 nasa loob. Sa gift of power, meron 3 sa loob. And the gift of utterance, meron pong 3 sa loob. So total of 9. This is more on enumerations for this first text. Okay, so let us move now to our number 4. Doon po sa file number 4 sa Word. Document number 5. Document number 4. Hindi, kasi nag-restart tayo kasi 6 na, 5, 6. So, bababa na tayo 4, 3, 2, 1. Nag-5 and 6 tayo. Ito, madali na rin itong matandaan kasi makikita po natin na ito po kasi ay napakahalaga patungkol po sa ating pagtuturo. What are those 7 covenants? Edenic. Ha? Edenic. Adamic. Okay. Noahic. Abrahamic. Abrahamic. Noahic. Mosaic. Davidic. Vedic. Mosaic. Messianic. Ilang lahat yung covenants? 7. 7. Just focus on Messianic kasi itong Messianic ay ito kasi yung sa ating present situations. Ilan yung naroon sa Messianic na covenants that cannot be separated? 3. Why cannot be separated? Kasi yun po yung complete na ginawa ng Panginoon sa cross para sa atin. Kaya yung 3 na yan, ano yung una? Covenant of grace. Okay, covenant of grace. Bakit covenant of grace? Anong impact nun sa'yo pag sinabi natin covenant of grace? Hindi yan na-define ng isang definition, pero isa yan sa ating salvation. Ephesians chapter 2, 8 to 9. ano yun pa? For by grace you have been saved through faith. through faith. Exactly. For by grace, ano? You have been saved through faith. Tapos kanina, sabi ni Paulo po sa Romans chapter 5, verse 20, na gayon kalalim itong grace na ibinigay mo sa atin. Sa book of Hebrews, at sabi po ni Paul, this is the grace spiritual. So ang grace po na ito, walang katapusan.
Kaya ang ating pong kaligtasan hindi maaaring mawala. Yan pala po yung tatlong truth about the grace of God. Number 2. Anong number 2? Ha? Yung covenant. New covenant. Ano yung new covenant na dinideclare po natin tuwing ating breaking of the bread of Holy Communion? Ha? Blood of Jesus. Which one? The new covenant. Blood of Jesus. Right? At ano yung specific na kanyang sinabi yung ginawa sa cross para sa atin in this new covenant? Blood of Jesus. Blood of Jesus. The very entire, in our biblical theology, why God reject or not happy with the offering of Cain. And God honored Abel's offering. Ano bang offering ni Abel? Mga tupa. Lang. Lang. Si Cain. Kay Abel, ano? Kay Abel, ano nga ang kanyang in-offer? Kainin. The lamb. Perfect lamb. Blameless lamb. If you go back to the very beginning, talking about this biblical typology, noong nakita ni Adan at ni Eva yung kanilang sitwasyon na sila ay hugot-hubad, ano ang ginawa ng dalawa para takpan ng kanilang sarili? Ha? Nagtahik ng mga leaves at Yung leaves. Over nila. inonor ba ng God yun? Tulad ng ginawa ni Cain o hindi? Ha? Anong ginawa? Bakit hindi inonor? Di ba pinanutusan silang pumatay ng tupa? Kunin yung bagat at yun ang kanilang pinasuot. The blood that has been shed in that lamb of the blood. God's honor that blood for you and me to be saved. Nakita mo yung connection ngayon? Nakita mo yung presence sa typology? Hindi lahat na pangyayari sa typology, it's always parehas yung event na gagamitin mo. Ang pinag-usapan natin dito ay ang covenant of the new covenant. Ano yung covenant? New covenant? Sa Blood new of Jesus. covenant, ano yung usapan? Blood of Jesus. The blood of Jesus. When it comes to Revelations, sino na yung lamb na tinutukoy? Hindi ba si Jesus Jesus Christ? Christ. So look at this now. From the very beginning, when the man sinned, God did not honor that leaves, yung mga dahon na tinaing-tagpi-tagpi. But He said instead, pumatay ka ng tupa, kunin mo yung kanilang magat. At yun ang inyong isuot. That is the very beginning of saving you and me. Blotted your sins away. Now Jesus Christ imputed His righteousness to you. Sa akin. Nakita mo yung connection ngayon sa ating theology study na in the very beginning pala, naroon na yung lamb na in-offer ng Panginoon to cover up your sins, and that blood is washing away, sabi po roon sa ating pong covenant, to remember the blood because there is the new covenant. So from Adam, the blood of lamb was already given to them to cover themselves completely. And pagdating po dito sa Leviticus, if you remember, that the blood will blot away the sins of all humanity. Kaya doon inutos yun sa unang covenant sa Old Testament na hindi pwede kainin ng dugo because blood is life. You remember that in Leviticus? So, ano lang po yan, part yun sa ating study. Kaya sa susunod, napakaganda po na maaari pong patuloy na maalala po itong 7 covenants. Doon po sa Messianic covenants, it's very, very interesting dahil ito yung para sa ating very present situations. Eternal covenant, yun po yung ibigay sa atin na eternal life na hindi na po yan mawawala. Dahil natin po mga pangalan na kasalat sa
Okay po, Brother Edwin, thank you. Remember that. At go now to number 3. Documents number 3, Brother Edwin. Okay? Pagkatandaan po natin dito, yung pong ating, para hindi tayo ma-confuse, pag pinag-usapan po yung mga giftings sa Corinthians at sa Romans, ano ang tawag natin doon? Sa Greek language, para hindi tayo makakadabuhol-buhol magpaliwanag. Ito po ay sa pangalan na, ano ang tawag dito sa Greek language? Ito kasi yung ginagamit para hindi ka ma-confuse. Kasi palaging gift of Holy Spirit. Pagdating mo sa Ephesians, hindi na magkatugma. Ano ang tawag natin sa Greek words? Yung pong 1 Corinthians at saka sa Romans. Charisma. Charismata. Dahil ito ay, This is the gift from the Holy Spirit. okay, let's be clear. From the Holy Spirit, we call that charismata. The one that is given by our Lord Jesus Christ to the church in Ephesians. Dumata. Dumata. So pagkatandaan po natin yun, para hindi ka talaga mag-confuse. Kaya pag mag-exhort ka about the gifting that comes from the Holy Spirit, hindi mo ngayon natutukoy yung apostles, evangelists, or pastors and teachers. Yet pagdating po sa Romans, mayroon pong kunting similarity. But when it comes to the gift of the Holy Spirit, as what the Bible says, ito po, ang tawag natin dito ay, ano tawag? From the Holy Spirit, charismatic. Charisma. Exactly. From the Holy Spirit, charismata. From Lord Jesus Christ, Dumata. Dumata. Let's move on. Mayroon na kayo doon. Okay? Hindi po natin malimutan po yung pito ng kailangan kung bakit ang banal na Espiritu Santo ay nabibighati. Okay? What are those fundamental truths? Okay? About the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit. What? The 10 fundamental truth of the spiritual gift. Mayroon po rin kong 10. Hindi po yung gift of the Holy Spirit, yung truth of the spiritual gift. Number 1, kailan niya binibigay ito? Only for Only for Number 2, at least marami ba? O at least zero? only one. Only believer. At least 1, meron. Okay, number 3, No one only. Holy Spirit, the spiritual gift. Dahil pag nasa sayo na lagi, marunong ka pang mag-preach, marunong ka pang magpakanta, marunong ka pa sa instrumento, marunong ka pa lahat. Do you think ay maging Superman ka sa loob ng church? Ay hindi mo na kailangan kami. Ikaw na lang, lahat sa iyo na lang. Hindi po ganun ang Holy Spirit. Kaya nakita niyo sa ministry natin dito, sa unang ministry, halimbawa, kung ikaw sabihin natin, preaching. Tapos, sa evangelism ka pupunta. Tapos, meron ka pang ating ka ng music. Ilan na? 3 na. Sa katotohanan lang, pagdating dito, meron ka nang iiwanan na isa kasi hindi ka na magiging effective. Tapos po, kung paano siya nag-train ng mga kapatid. At saka madililay na ang gawain dahil sa iyo, inapo mo. Pero pag mayroon kang isa o dalawa, makita mo kaya ang pag-uwi mo, makapag-uwi mo, makapag-aaral ka. Okay, number 5. Ano yung pang number 5? you cannot earn or buy. Ha? Spiritual cannot be earned. Oo, ang illustration natin yan nung si Lord Jesus na gusto niya bilhin yung mga spiritual gift nila. Diba? Yes, yan, kinurse doon. Para kasi kaya yung bilhin yung spiritual gift. Number 6. Spiritual gifts are permanent. Ganun po ka-faithful ng Panginoon. Number 7. Only the Holy Spirit decided to give. Naalala po natin si Timothy, sabi ni Paul, nung nilihas ka namin patungkol sa pag-preach ng Word of God. Exercise. So, pinakalawang din minsan yung ating spiritual gift pag hindi natin na-practice. Basahin, Brian, hindi tayo magbasa. Okay, sa first Timothy, doon kaso sa number 7. Number 7 na spiritual truth. Yan sa number 7. Nariyan ka? Dito? Number 7 dito. Sige pa. Yan. You need to develop your spiritual gift. Ang sabi nito, do not neglect the gift that is in you.
which was given to you by the prophecy with the laying on of hands of the elders. Kasi pag nineglect mo, ano nangyari? Kalawangin. Walang pinag-iwan, kaya sila practice ng practice. 3 beses yata kayo ng practice. May Monday, may Wednesday, pagdating dito Friday, meron pang isa. Di ba? Friday o pa. Hindi naman siguro lahat, pero meron kayong pasada. Kasi gusto talaga ng Panginoon na ma-enhance natin yung ating mga giftings. Kaya yan pinaalala ko ni Paul. And number 8, spiritual gifts are given to help the church. Kaya kayong marunong sa mag-train kayo, Brother Jasper. Mag-train kayo ng mga nice mag-join. Number 9, the last one is the spiritual gifts are given to serve others. So dahil ito yung marami, nasaan na lang ang atin po dito expected. Hindi na yung mga supporting verse ng mga meaning. Just write the 9 spiritual gifts na napagpas. Ha? May number 10 pa? Oh, thank you. Bawasan natin ng isa. Okay, spiritual gifts are used to honor God. Ito ang pinaka, ano pala. Okay, number 2. Pababa tayo ngayon. Kasi sa Sunday, ang ating pong Brother Bill, ilagay natin ng 30 minutes yung things we have a recap before we'll start our exam on Monday. So, we may have 10 minutes. Pero ito, ano na ito, asahan nyo na naka-ascending order na ito para talaga mahalin nyo dahil sa pamamagitan ng thought na inyong ipaliwanag ay doon tayo kukuha ng percent ng inyong sagot. Lalo na doon sa 3 major reminders that we should not be ignorant. Dahil ito po ay napaka-helpful po sa atin. Number 2, how do we grieve the Holy Spirit? Number 1, paano daw natin mapighati ng Espiritu? Number 1, By living as non-believers. okay, number 2, By speaking lies. dapat ito yung magsinungaling. Pero minsan meron tayong mga alibay din natin. Number 3, By being angry all day long. anong kailangan? And not Bakit magpatawad. pa hindi tayo pinahayagan na pala? Forgiveness. Tingnan si Sister Rika, kasi kaya na pa ng business. Bakit ayaw ni Lord na magalit tayo ng matagal? Sister Rika. Okay. Oh, it's a seed. Anong epekto sa katawan mo pag galit kang galit? Stressful? Kuya, kasi pala, nakikita mo pala yung kapatid papasok doon. Iniiwas ko na eh, magkamaya na, halina, hindi tayo maging, tinatawag na yung hypocrite. Sa akin, nangyari yun sa totoo. Nung wala pa akong kapatawad, pag nakita ko na, malayo na, parang kumukulo na yung dugo. Yan yung ayaw na ayaw ni Lord na manatili yan sa puso natin. Dahil ano raw, running rin, pati man sa stressful. Sin. Mapangit. Pangit daw po. Dapat. Papangit ka. At ang pinakatotohanan pa dito, pinapaiksi mo ang buhay. So natin mabasa yan? Mananatili kasi. Ha? Pag hindi mo. Psalms 90, basahin natin. Para makuha po natin, ito yung mga sakit kasi. Pag nagkimkim ka ng galit, lalo na pag sa iyong kapatid. 90. Buksan mo lang yung verse na hanapin natin, either 1, 2, 3, 4. Psalms 90. No, 90 na. Ay, may tato mo lang 70, 80 years old para more specific. Psalms 70 or 80 years old. Yan po yung truth. Kung nagpa-exit dito, hindi ko man sinasabi, no? Pero yan talagang katotohanan. Samantalang ang binigay ng Diyos sa atin is 120 years. Nakita mo? Ano ba yun? 70 to 80 years. Ha? Years old. 90, 89. Ilagay mo na lang 70 to 80 years old verse.
90 verse 10. 90 verse 10. Thank you, sisters. Psalms 90 verse 10. Yes, I Ano will ito say na? down to 70 years or 80 if our strength endures. Yes. Bakit dinagdagan pa if our strength in June? Sa parang pangako ng Panginoon, 120 years old. Pastor Larry, nanalangin. Ilan na yung years gusto mo mamuha? 120. Glory to God. Natawas. Direct ka na naman. Pastor Larry, hindi pa ako ano. Amen. Ano na talaga tayo? Ito. Gusto ko man. Our days may come to 70 already. Ano yung nalalagay? Yet the best strength endures. Yet the Isipin best mo, of them. dahil kung nagkikimkim ka ng bitterness, nagkikimkim ka ng anger, wrath sa kapwa mo, your strength cannot enjoy. You better release it. Yun yung kuman ng Holy Spirit. Hindi kami yung katotohanan dito. Kaya pag umaga ka lang, talaga makita mo na siya, ay, basta na. Talaga dati, galit ako sa ito. Mabuti yung diretsyon, hindi mo na, nakita mo na siya. Kaya halika, sabi mo na tayo, kaya na tayo. So ayaw ng Panginoon that we keep anger what? Too long. Ang sabi nga ng Panginoon, isang araw lang eh. Kasi pag lumampas doon, ang sabi na, isang araw lang, isipin mo. Papatawad ko siya kung gano'n kalaki sa lang ginawa sa isang araw. Pero tandaan mo, mahaba ang buhay mo. Because you can enjoy. Yes. Amen. If provision ka agad eh. Kaya pag mga tinatawag ka na, 80 ka na. 80? Parang 70 ka na. Nakalis ka na agad na. Okay, number 4, by stealing and being dishonest. Ito naman ay maski sa government nating kinalalagyan. Ayaw talaga ng mga pagsa-dishonest sa ating mga company lang. Mahirap ka i-promote sa totoo lang, increase kung dishonest ka sa iyo. Totoo yan. Kung makita mo yung sa Matthew, alam mo yung preaching ni Lord Jesus is the first preaching that Jesus has made in the Mount of Transfiguration. Mount? The Sermon of the Mount. The Beatitudes. Blessed, Those who are those who are meek. dying because they will inherit They will inherit the kingdom of God. the land, not the kingdom. The land here, where you are. Ang meaning po niyan sa atin po, pag ikaw po nasa workplace, nasa company, organization, meaning if you are meek or humble. May pupromote ka ba ng mas mayabang pa sa iyo, pupromote mo manager? Kaya takantanong bukas pagka-promote mo. Pero pag ikay humble, alam mo na siya ay honest. Iano ka na pa. Okay? So I'll just give you another 10 minutes on 31st before the exam. At ito ay diretso na. I want you to remember these things correctly. Ano po yung pinaka-title ng ating first session? Last year, kasi napakaganda mo si Pastor David, Cristo sa who is the Holy Spirit, is the Holy Spirit is God. You remember that? In the first session. Holy We will Spirit. close now. Holy Spirit. The Holy Spirit, ano? The biblical deity of Holy Spirit. Tandaan po natin yung, kasi ito, papasok na tayo ngayon dito sa pangalawa. At ito ay makikita ninyo on that day during the exams. Hindi yung kasama sa exams ninyo. Pero yung previous one, kaya pag mag-preach ka, kung tungkol about sa Holy Spirit, doon mo makikita. Acts chapter 5, verse 10-4, Brother Vic. Yan po yung verse na atin mong hindi ka na mag-doubt. Right then, pwede natin tingnan yun. Yung Acts chapter 5, verse 3 and 4. Because the biblical deity of the Holy Spirit. Kaya dito tayo mag-close. Tapos na po tayo. Ang ating po, 10 minutes lang bago po tayo mag-exam. Mayroon po tayong different settings on that day. At just to inform you that on that day, put mark on your cell phone because your cell phone will be separated somewhere. Hindi naman patong-patong iwa-iwalay. Para pagkatapos nyo, kunin mo na yung cell phone. Okay? Ang sabi po dito, then said Ananias, how is it? Satan has filled your heart
that you have lied. Kanino lang sinungaling? Holy Spirit. And now in verse 10, did not you belong to this verse 10, what you have made doing such things? You have not lied just to human being, but to God. always remember this. Kasi nag-aaral na tayo ng biblical dating time. Tapos ako tayo. Of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ba ay God? According to him, huwag na kayo makipag-debate. Let them read the verse. Acts chapter verse 4. tandaan po yan. Kaya napakarami akong mga nilingin ko sa atin na nagpapaliwanag. Tulad kay Duantos, Elisoriano, I don't know what is that for I'm sure sa kanya mong kaliwanag. Meron akong books na ipapakita ko sa inyo how the evangelical and Protestants justify that the teaching of this GMI, which is, or this Elisoriano, is a false teaching. Hindi yan galing sa akin ha. That is as per the theologian's study. So, kaya matalino siya. Marami siyang kinalaban ng Iglesia ni Cristo, marami sa kanya. But ang kalungkutan na, even these things, he cannot admit it. That the Holy Spirit is not. May God's grace, yan ko para ma-aware din tayo. Okay? Close up tayo. Let us all bless. Prepare na po ha, ang ating baka naman, basta ang cellphone ninyo, yan na, switch off on that day, and we'll keep on that table, keep on. Awin na po muna natin po. Palakpakan po muna natin si Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Let us declare the greatness of God. Oh, Jesus.
Dahil alam po ninyo, Panginoon, that you are the one who will take control in any barriers in our walk, in our journey. O Lord God, knowing na ikaw po nagbibigay sa amin ng strength. Sabi mo nga po, Lord, we should not fear. Do not fear, for I am with you. Kayo po ang patuloy na nasa amin, Lord, na magbibigay ng kalakasan. And we thank you that for this week, Lord, amin na po patuloy, Panginoon, na sa iyo pinagkatiwala ang lahat ng bagay. Dahil ikaw po naman ang aming great provider and sustainer in all areas of our needs, Lord. Tulad ng material, ng physical, financial, at maging ang spiritual na bagay. And thank you so much, Lord God, for this week. Dahil alam namin that you are more than enough, Lord, sa amin pong lahat ng pangailangan. For you are the answers of all our needs. Oh, Jesus Christ, thank you. Salamat din po, Lord God, sa mga kapatid na narito. Lalo-lalo na po, Panginoon, yung mga mahal namin kapatid, Lord God, at nagbibigay ng quality time, Lord, to honor you, to worship you. Sa mga iba namin kapatid, for some reason, hindi nakarating. Si Pastor Ted, si Mickey, Panginoon, we continue to lift them up to you. Na kayo po, Panginoon, sa patuloy na mag-bless, mag-ingat sa kanila, at magbigay ng complete recovery and complete healing. Lord, ang kanilang system, Panginoon, kanilang buong katawan, Panginoon, pang makaresist, Panginoon, ito pang mga common colds at iba pang mga effect, Panginoon, ng labing nito in Jesus' name. Maraming po salamat dahil ikaw po lamang ang aming Diyos na malalapitan at all times. At Panginoon, sa aming pag-fellowship dito, Lord God, we continue to entrust unto you, Lord Jesus, that always, Lord, kayo lamang ang sentro ng aming usapan, hindi ibang tao, hindi, Panginoon, upang mag-usap ng mga chismis na walang kabuluhan. Dahil we know that you hate gossiper, you hate slanderer, Lord God, ayaw po sa iyong masalita, but you give grace to the humble. So we continue, Lord, to pray and impress the Lord God, as you said in Psalms 103, verse 1, that how good and how pleasant it is when the brethren of Lord God living side by side in unity. And that's indeed, Lord, an experience, Lord, in our life this weekend. Lord, we entrust unto you na maging ang iba sa amin may pangangailangan ng mga trabaho. We continue, Lord, to thank you because ikaw po ang nangako na po, Panginoon Jesus, na ikaw ang giver of everything. So we thank you so much, Lord God, for the new openings sa mga kapatid namin na nangailangan ng words. Sa nangailangan ng mga documentations is in order for them to stay legally in this place, in Bahrain, we also continue to pray for your guidance, Panginoon, to the right companies, to the right agencies, and to the right person. O Lord God, in Jesus' name. Ang iba po sa amin po, Panginoon Jesus, na kailangan ng healing. Alam namin na ikaw ang aming restorer, ang miracle workers, ang mga buhay. At sa mga financial na pangangailangan, we continue, Lord, to pray for the miracles of financial blessings. O Panginoon, na-experience po namin ang iyong greatness, that your way is different than ours, and your thought is higher than us. So Lord, we continue to entrust unto you, O Lord God, believing that we promise that you're going to supply all our needs according to your riches. Kasama na po dito, Panginoon, ng financial matters. So we thank you also for our family, wherever they are, our loved ones, wherever they may be. We continue, Lord, to thank you for your helping hand, the power of your right hand, Panginoon. Distance is not a problem because you are the omnipresent God. You are present there and here. And you are indeed, Lord, na ikaw nakakaalam, the all-knowing one sa pangailangan ng bawat isa. We entrust unto you, Panginoon Jesus, na lahat ng gawain ng iyong church, the Church and Federation and Fellowship of Bible Study bukas, Panginoon, online, on Sunday, Panginoon, sa Biblia Bible Study, sa Monday, Panginoon, ang music practice, O Lord God, and on Tuesday, Panginoon Jesus, we entrust unto you ang gawain once again sa Daladalcanin, at maging on Wednesday, Panginoon, again, ang music team, continue to bless them, O Lord God, and on Friday, Thursday, yung pong prayer meeting, we thank you so much, Panginoon, sa attendance, Panginoon, for we know that prayer warriors are the backbone of your church, the Church and Jerusalem Christian Fellowship. We continue, Lord, to pray na maanting po, Panginoon, ang bawat isa sa amin upang umatid ng prayer, O Lord, because we know that prayer is a powerful, because we ask this in Jesus' name. So maraming pong salamat, O Lord, sa kabuuan ng gawain, and even sa mga nalalapit, Panginoon, ng leadership meeting on February, Lord God, this Friday. We continue to pray for the unity among us, among the leaders. We continue to open up, Lord, more knowledge and wisdom
more visions. We should say, Lord God, patuloy na maggamit, Panginoon, ang iglesia ito for your glory. Sa mga invited po namin today na hindi nakarating for some reason, alam po namin, Lord God, na ikay may perfect time upang sila makasama namin next Friday in Jesus' name. So maraming pong salamat as we are going to receive the benediction that comes from our Lord Jesus Christ. Let us all rise and receive the benediction. Stretch your hand because receiving always need for us to get that blessings. The Lord bless you and keep you. The Lord lift up His countenance upon you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the precious God, the Holy Spirit, rest and abides in us. Go in peace in Jesus' name. I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. We thank God for the group 4 na sila pong ating sponsor for tonight. Kaway-kaway po tayo. Kaway po kuya. Glory to God. God bless po. God bless you, kapatid. Kaway. God bless you.
God bless you. Kaway, kaway, kaway. Kaway. God bless you. God bless you, Pas. Kapatid, God bless you. Kisha. Kisha. Kaway. See you on Friday. Ready, ready, ready. Happy birthday. Happy birthday, Pastor. Parang masarap ang cake. Sandali, mag-picture mo na.